Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Tahimik na paglayo kapag ubos ka na. Alam mo, minsan napapansin mo to sa sarili mo nang hindi mo namamalayan. Hindi siya yung bigla kang galit, hindi rin yung nagdrama ka o nagpost ng patama sa Facebook. Tahimik lang. Isang araw, paggising mo parang may kulang. Pero ang totoo, pagod ka lang. Yung klase ng pagod na hindi inaayos ng tulog. Yung pagod na kahit anong pahinga, parang may humihigop pa rin ng lakas mo. Have you ever felt that? Yung parang, dati, ang dali mong tumawa, kahit simpleng kwento lang, okay na. Pero ngayon, kahit anong pilit mo, wala na. Hindi ka na ganun ka-reactive, hindi ka na ganun ka-available. At minsan, nagugilty ka pa kasi iniisip mo, ang cold ko na ba? Masama ba akong tao kasi gusto ko na lang mapag-isa? Kung middle age ka na o kahit papalapit pa lang, iba na kasi ang bigat ng pagod. Hindi na lang siya trabaho, hindi na lang bills. Hindi na lang responsibilidad, halo-halo na yan pamilya, expectations, mga relasyon na matagal mo nang binubuhat kahit matagal ka na ring hindi binubuhat pabalik. At doon pumapasok yung tahimik na paglayo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may pakialam ka pa sa sarili mo, kahit kaunti. Alam mo, may mga tao kasing akala nila kapag umalis ka ng walang paliwanag, duwag ka, mahina ka, pero hindi nila alam. May mga laban na hindi na kailangang ipanalo. May mga eksenang hindi na kailangang ipaliwanag. Minsan, ang pinakamature na desisyon ay yung hindi ka na sumagot. Hindi ka na makipagtalo. Hindi ka na magpaliwanag sa mga taong kahit anong sabihin mo, hindi ka naman pakikinggan. Tahimik na paglayo usually nagsisimula sa maliit. Halimbawa dati, ikaw yung laging unang nagme-message. Ikaw yung nagtatanong kung kumusta sila. Ikaw yung nag-a-adjust ng oras, ng mood, ng sarili mo. Tapos isang araw, napansin mo, wala nang bumabalik. Kapag hindi ka nag-message, tahimik din sila. Kapag hindi ka nag-effort, parang okay lang. Doon mo mararamdaman yung kirot na hindi biglaan pero paulit-ulit, hanggang sa mapagod ka. At hindi ka naman agad umaalis. Hindi ganun ang mga taong may puso. Tumatagal pa nga sila kahit alam nilang talo na sila. Kahit alam nilang one-sided na, umaasa pa sila na baka bukas, magbago. Baka sa susunod, mapansin din sila. Pero darating yung punto na mapapatanong ka na sa sarili mo, hanggang kailan ko pa to gagawin? Hanggang kailan ko uubusin ang sarili ko para sa mga taong parang hindi naman napupuno? Diyan pumapasok yung tahimik na paglayo. Hindi mo siya pinaplano, hindi mo siya sinasadya. Parang instinct na lang. Survival mode. Kasi kapag hindi ka lumayo, ikaw ang mauubos. At sa totoo lang, mas masakit ang manatili sa lugar kung saan unti-unti kang nauupos, kaysa umalis ng tahimik at buo pa kahit papaano. May humor pa nga dyan minsan, di ba? Yung tipong tatawa ka sa sarili mo. Sasabihin mo, grabe, dati ang haba ng pasensya ko. Ngayon, isang scene lang, drained na ako. Hindi ka na galit, hindi ka na rin bitter, parang pagod ka na lang talaga. Yung klase ng pagod na mas pinipili mo na lang ang katahimikan kaysa sa gulo. At dito mahalagang maintindihan, ang tahimik na paglayo ay hindi pagtalikod sa pagmamahal. Madalas, ito ay pagbalik sa sarili. Kasi sa sobrang tagal mong inuuna ang iba, nakalimutan mo na kung ano yung pakiramdam ng may natitirang lakas para sa sarili mo. Nakalimutan mo na kung ano yung pakiramdam ng hindi ka laging naka-alert, laging handang umintindi, laging handang magpatawad. May mga relasyon hindi lang romantic, pati kaibigan, pamilya na parang cellphone na luma. Kahit anong charge mo, mabilis pa ring malobat. At darating yung araw na mapapansin mo, ikaw lang ang laging may dalang charger. Ikaw lang ang laging nag-e-effort para manatiling buhay yung koneksyon. Nakakapagod yun, at okay lang aminin yon. Tahimik na paglayo ay hindi eksena ng galit. Wala kang maririnig na sigawan. Walang mahabang speech. Walang dramatic exit. Ang meron lang, unti-unting pagkawala, mas madalang na reply, mas mahabang space, mas malinaw na boundaries kahit hindi sinasabi. At sa totoo lang, ito yung klase ng paglayo na kadalasan, huli nang napapansin ng mga tao. Kasi nasanay silang nandoon ka palagi. Kung iisipin mo, parang dagat yan. Hindi naman bigla-bigla umaatras ang tubig. Dahan-dahan lang, tahimik. Pero kapag umatras na ng tuluyan, saka mo lang makikita kung ano yung mga iniwan niyang exposed mga bato, mga sugat, mga bagay na matagal nang tinatabunan. Ganyan din ang tao.
Kapag tumahimik ka na at lumayo, doon lumalabas ang totoo. Kung sino ang maghahanap, kung sino ang mananahimik din, kung sino ang talagang may pakialam. At sa puntong ito, hindi mo na kailangan ng approval. Hindi mo na kailangan ng validation. Ang mahalaga lang, nakikinig ka na sa sarili mo, sa pagod mo, sa limit mo, sa boses sa loob mo na matagal mo nang binabaliwala. Yung boses na nagsasabing, tama na, pahinga muna. Hindi ka nagiging masamang tao dahil pinili mong umalis. Hindi ka nagiging selfish dahil pinili mong iligtas ang sarili mo. Sa totoo lang, minsan, yun na yung pinaka-honest na kaya mong gawin. Kasi kung mananatili ka pa kahit ubos ka na, ang maibibigay mo na lang ay resentment. Tahimik na galit. Pagod na pagmamahal. At hindi yun fair sa kanila. At lalong hindi fair sa'yo. At habang dahan-dahan kang lumalayo, mapapansin mo rin na may gumagaan. Hindi agad, hindi instant, pero may konting espasyo, may konting hinga. At doon mo mararamdaman na kahit mas tahimik ang paligid, mas malinaw naman ang loob mo. At minsan, sapat na yon para magpatuloy. At habang naroon ka sa katahimikang yan, may mga realizations na kusa nang pumapasok. Hindi mo sila hinahanap, pero dumadating sila habang tahimik ka, habang hindi ka na busy magpaliwanag, maghabol, o mag-ayos ng mga bagay na hindi naman dapat ikaw ang nag-aayos. Bigla mong mapapansin na mas malinaw na ngayon kung sino ka kapag hindi ka na palaging may ina-accommodate. Kasi aminin natin, sa mahabang panahon, nasanay tayong sukatin ang halaga natin base sa kung gaano tayo kakailangan. Kapag hinahanap ka, kapag may umaasa sa'yo, pakiramdam mo may silbi ka. Kaya kahit pagod ka na, kahit ubos ka na, tuloy pa rin. Kasi takot kang maging irrelevant, takot kang maiwan, takot kang mawalan ng koneksyon. Pero sa katahimikan, unti-unti mong nare-realize, hindi pala dapat ganun kabigat ang pagmamahal. May mga pagkakataon na mapapaisip ka, ganito ba talaga dapat? Yung tipong, ikaw na lang ang laging umuunawa, ikaw na lang ang laging nag-a-adjust, ikaw na lang ang nagiging bigger person, hanggang sa parang wala nang natitira sa'yo. At doon mo makikita na ang tahimik na paglayo ay hindi pagtakas. Ito ay pagharap sa katotohanan na matagal mo nang iniiwasan. Isa sa pinakamahirap tanggapin ay yung ideya na hindi lahat ng tao kayang ibigay pabalik ang ibinibigay mo. At hindi ibig sabihin nun na masama sila. Ibig sabihin lang, hindi kayo pareho ng lalim. Hindi kayo pareho ng kapasidad. At kapag pinilit mong magkasya sa isang relasyon na hindi naman akma sa'yo, ikaw talaga ang mauubos. Sa katahimikan, natututo kang makinig, hindi sa ingay ng opinyon ng iba, kundi sa sarili mong pakiramdam. Yung tanong na matagal mo nang tinatabunan ng okay lang ako. Yung tanong na, masaya pa ba talaga ako dito? At minsan, ang sagot hindi malinaw na oo o hindi. Minsan, ang sagot ay pagod na buntong hininga. At sapat na yon para umusad palayo. May guilt yan, hindi mawawala. Kasi sanay ka na laging available. Sanay ka na laging andyan. Kapag bigla kang tumahimik, pakiramdam mo may kasalanan ka. Parang may iniwan ka. Parang may tinatalikuran ka. Pero sa totoo lang, hindi ka umaalis dahil ayaw mo na sa kanila. Umaalis ka dahil ayaw mo nang mawala ang sarili mo. At minsan may mga taong magtataka. Sasabihin nila, nagbago ka na. Oo, nagbago ka. Kasi napagod ka na maging version ng sarili mo na laging nagbibigay kahit wala nang natitira. At walang masama doon. Ang masama ay kung magpapatuloy ka sa isang sitwasyon na alam mong unti-unti kang sinisira. Tahimik na paglayo teaches you boundaries. Hindi yung boundaries na sinisigaw mo. Hindi yung may mahabang explanation. Kundi yung boundaries na nararamdaman. Halimbawa, dati, kahit pagod ka, sasagot ka pa rin sa tawag. Ngayon, pinipili mo na lang sagutin kapag kaya mo. Dati, kahit nasasaktan ka, tatawa ka pa rin. Ngayon, pinipili mong manahimik, hindi para mangasar, kundi para maghilom. At sa proseso na to, may mga taong kusang mawawala. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi na nila makuha yung dating access sa'yo. Hindi na nila makuha yung version mo na laging oo, at masakit yun sa simula. Kasi mapapaisip ka, kung ganun lang pala ako kahalaga, kapag hindi na ako nagbibigay, wala na rin sila.
Pero sa bandang huli, mapapasalamatan mo rin ang katahimikan dahil pinakita niya sa iyo kung alin ang totoo at alin ang nakasanayan lang. May mga gabi na mapapaisip ka pa rin. Hindi mawawala ang lungkot. Hindi mawawala ang tanong na, paano kung nagstay pa ako? Pero kasabay ng tanong na yon, may isa pang boses na mas kalmado, mas totoo. Yung boses na nagsasabing, kung nagstay ka pa, sino naman ang mag-aalaga sa'yo? At doon mo makikita na ang tahimik na paglayo ay isang anyo ng self-respect. Hindi ito madali, lalo na kung sanay kang inuuna ang iba. Lalo na kung buong buhay mo, tinuruan kang magtiis, umunawa, at magpatawad. Pero may hangganan ng pagtitiis na hindi sinasamahan ng pagbabago. At kapag wala na talagang nagbabago, ang paglayo ay hindi na luho. Kailangan na siya. Sa katahimikan, unti-unti mong binabalik ang sarili mo, hindi bigla, hindi dramatic. Parang dahan-dahang paghinga pagkatapos ng mahabang pagsisid sa ilalim ng tubig. At sa bawat araw na pinipili mong hindi na bumalik sa dati mong pattern, mas nararamdaman mo ang gaan. Mas nagiging malinaw kung ano ang gusto mo at kung ano ang hindi mo na kayang tanggapin. At dito mo rin marirealize na hindi lahat ng nawala ay kawalan. May mga pagkawala na paglaya. May mga katahimikan na mas nagsasalita pa kaysa sa kahit anong paliwanag. At habang mas komportable ka na sa katahimikan mo, mas nagiging matatag ka. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas pinipili mo na ngayon kung saan mo ilalagay ang natitirang lakas mo. At sa puntong ito, kahit hindi mo pa alam kung ano ang susunod, okay lang. Hindi mo kailangang madaliin. Ang mahalaga, hindi ka na bumabalik sa lugar kung saan ka nauubos. Tahimik ka man ngayon, pero buo ka na ulit, unti-unti. At minsan, yun na ang pinakamalaking hakbang na kaya mong gawin. At habang naroon ka sa katahimikang yan, may mga realizations na kusa ng pumapasok. Hindi mo sila hinahanap, pero dumadating sila habang tahimik ka, habang hindi ka na busy magpaliwanag, maghabol, o mag-ayos ng mga bagay na hindi naman dapat ikaw ang nag-aayos. Bigla mong mapapansin na mas malinaw na ngayon kung sino ka kapag hindi ka na palaging may ina-accommodate. Kasi aminin natin, sa mahabang panahon, nasanay tayong sukatin ang halaga natin base sa kung gaano tayo kakailangan. Kapag hinahanap ka, kapag may umaasa sa'yo, pakiramdam mo may silbi ka. Kaya kahit pagod ka na, kahit ubos ka na, tuloy pa rin. Kasi takot kang maging irrelevant. Takot kang maiwan. Takot kang mawalan ng koneksyon. Pero sa katahimikan, unti-unti mong nare-realize, hindi pala dapat ganun kabigat ang pagmamahal. May mga pagkakataon na mapapaisip ka, ganito ba talaga dapat? Yung tipong, ikaw na lang ang laging umuunawa. Ikaw na lang ang laging nag-a-adjust. Ikaw na lang ang nagiging bigger person. Hanggang sa parang wala nang natitira sa'yo. At doon mo makikita na ang tahimik na paglayo ay hindi pagtakas. Ito ay pagharap sa katotohanan na matagal mo nang iniiwasan. Isa sa pinakamahirap tanggapin ay yung ideya na hindi lahat ng tao kayang ibigay pabalik ang ibinibigay mo. At hindi ibig sabihin nun na masama sila. Ibig sabihin lang, hindi kayo pareho ng lalim. Hindi kayo pareho ng kapasidad. At kapag pinilit mong magkasya sa isang relasyon na hindi naman akma sa'yo, ikaw talaga ang mauubos. Sa katahimikan, natututo kang makinig. Hindi sa ingay ng opinyon ng iba, kundi sa sarili mong pakiramdam. Yung tanong na matagal mo nang tinatabunan ng okay lang ako. Yung tanong na, masaya pa ba talaga ako dito? At minsan, ang sagot hindi malinaw na oo o hindi. Minsan, ang sagot ay pagod na buntong hininga. At sapat na yon para umusad palayo. May guilt yan, hindi mawawala. Kasi sanay ka na laging available. Sanay ka na laging andyan. Kapag bigla kang tumahimik, pakiramdam mo may kasalanan ka. Parang may iniwan ka. Parang may tinatalikuran ka. Pero sa totoo lang, hindi ka umaalis dahil ayaw mo na sa kanila. Umaalis ka dahil ayaw mo nang mawala ang sarili mo. At minsan may mga taong magtataka. Sasabihin nila, nagbago ka na. Oo, nagbago ka. Kasi napagod ka na maging version ng sarili mo na laging nagbibigay kahit wala nang natitira. At walang masama doon. Ang masama ay kung magpapatuloy ka sa isang sitwasyon na alam mong unti-unti kang sinisira. Tahimik na paglayo teaches you boundaries. Hindi yung boundaries na sinisigaw mo.
Hindi yung may mahabang explanation, kundi yung boundaries na nararamdaman. Halimbawa dati, kahit pagod ka, sasagot ka pa rin sa tawag. Ngayon, pinipili mo na lang sagutin kapag kaya mo. Dati kahit nasasaktan ka, tatawa ka pa rin. Ngayon, pinipili mong manahimik, hindi para mangasar, kundi para maghilom. At sa proseso na to, may mga taong kusang mawawala, hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi na nila makuha yung dating access sa'yo. Hindi na nila makuha yung version mo na laging oo. At masakit yun sa simula. Kasi mapapaisip ka, kung ganun lang pala ako kahalaga, kapag hindi na ako nagbibigay, wala na rin sila. Pero sa bandang huli, mapapasalamatan mo rin ang katahimikan dahil pinakita niya sa'yo kung alin ang totoo at alin ang nakasanayan lang. May mga gabi na mapapaisip ka pa rin. Hindi mawawala ang lungkot. Hindi mawawala ang tanong na, paano kung nagstay pa ako? Pero kasabay ng tanong na yon, may isa pang boses na mas kalmado, mas totoo. Yung boses na nagsasabing, kung nagstay ka pa, sino naman ang mag-aalaga sa'yo? At doon mo makikita na ang tahimik na paglayo ay isang anyo ng self-respect. Hindi ito madali, lalo na kung sanay kang inuuna ang iba. Lalo na kung buong buhay mo tinuruan kang magtiis, umunawa at magpatawad. Pero may hangganan ang pagtitiis na hindi sinasamahan ng pagbabago. At kapag wala na talagang nagbabago, ang paglayo ay hindi na luho. Kailangan na siya. Sa katahimikan, unti-unti mong binabalik ang sarili mo. Hindi bigla, hindi dramatic. Parang dahan-dahang paghinga pagkatapos ng mahabang pagsisid sa ilalim ng tubig. At sa bawat araw na pinipili mong hindi na bumalik sa dati mong pattern, mas nararamdaman mo ang gaan. Mas nagiging malinaw kung ano ang gusto mo at kung ano ang hindi mo na kayang tanggapin. At dito mo rin marirealize na hindi lahat ng nawala ay kawalan. May mga pagkawala na paglaya. May mga katahimikan na mas nagsasalita pa kaysa sa kahit anong paliwanag. At habang mas komportable ka na sa katahimikan mo, mas nagiging matatag ka. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas pinipili mo na ngayon kung saan mo ilalagay ang natitirang lakas mo. At sa puntong ito, kahit hindi mo pa alam kung ano ang susunod, okay lang. Hindi mo kailangang madaliin. Ang mahalaga, hindi ka na bumabalik sa lugar kung saan ka nauubos. Tahimik ka man ngayon, pero buo ka na ulit, unti-unti. At minsan, yun na ang pinakamalaking hakbang na kaya mong gawin. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.